CXL News. Kausap natin si Congressman Ronnie Puno, House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative. Magandang umaga po, Congressman Ronnie. This is Aljo Bendio, sir. Opo. Yes, magandang umaga, Aljo. How are you? Opo, okay lang ho kami dito. Congressman, ito po napag-usapan ang charter change. Opo. Ano po pinakamainam na uri po na baguhin ang ating saligang batas? Paano po natin babaguhin? Con-con, con-as, or People's Initiative? Siguro, ako may panukala ako ngayon na gumawa tayo ng Constitutional Convention or CONCON. Alam mo, yung People's Initiative na sinubukan yan last year, sa bagay, nakapending pa yun dahil na-suspend ng COMELEC yun. Pero naging medyo matindi yung reaction ng Senado doon. Ito namang Constituent Assembly, yung CONAS sinasabi, ang problema diyan kasi, congressman at senador din yung tatalakay ng mga pagsusog or pag-amyenda sa ating mga konstitusyon. Ang problema diyan talaga, maraming trabaho ngayon sa budget, sa kung saan-saan. Maraming mga problema ang bansa na dapat tukuyan talaga ng ating Kongreso na walang panahon na talaga para tignan pa yung mga pagbabago ng saligang batas. So, sa tingin ko talaga, Constitutional Convention ang nararapat diyan. Aha. Paano po ito? Iniiwasan mo dito, baka may mga politiko mahahalal dyan sa CONCON o kaya mga kamag-anak po ng mga politiko. Oo nga yan ang problema dito sa ganyan na kahit anong constitutional amendment, yan ang problema lagi. May pagdududa, may paghinala na baka para sa personal para sa personal yung mga gagawin ng ating mga delegado diyan. Ngunit alam mo, dalawang hakbang yan para matuloy yung Constitutional Convention, no? Yung una, dapat magkaroon muna ng joint resolution yung Senado at saka yung House of Representatives na tatawag na tayo ng Constitutional Convention. Ang kailangan na boto dyan, 2/3 vote ng lahat ng miyembro ng House of Representatives at 2/3 vote ng lahat ng miyembro ng Senado. Ngayon, pag natapos yan, halimbawa, nag-agree na gagawa tayo ng Constitutional Convention, kailangan may pangalawang batas na magsasaad kung paano at anong organisasyon, paano yung mga detalye ng Constitutional Convention. Doon papasok yung ilang bang delegado yan, halal ba yan o appointed, ano yung mga pagbabawal sa pagdelegado sa convention. Doon pwedeng ipasok yung safeguard para sa mga pangambanan ng mga kababayan natin. Pwede mong ipagbawal yung paghalal ng mga kamag-anak ng kahit sinong congressman o senador doon sa pagkadelegado sa convention. Pero medyo maaga pa yan, hindi pa namin napag-uusapan yan. Ang una muna is kailangan ba talaga ng Constitutional Convention ngayon? At yun ang aking posisyon na kailangan na talaga kasi 47 years na tayo, Aljo, na wala talagang pagbabago sa konstitusyon. Ang dami nang nangyari. Nagka-cellphone, nagka-wifi, nagka-social media, nagka-West Philippine Sea. Lahat yan dumating na. Hindi natututukan ng atin na saligang batas yung mga bagay na ganyan. At yung marami pang mga ibang pagbabago sa ating mundo. Sa tingin ko dapat talaga panahon na para tignan natin lahat ito at para mabawasan tayo ng mga problema ng nanggagaling sa saligang batas. Ano ba? Amendments dito, Kong, or total revision? No, I think revision. Well, depende kung anong mga iisipin nila na dapat puntahan. Ako, hindi ako sang-ayon na, halimbawa, papalitan mo yung Kongreso, gagawin ng unicameral. Hindi ako sang-ayon dyan. Ako tingin ko bicameral dapat. Kung gawin mo yung unicameral, revision talaga yan. Yung mga term of office, di ba? Yun, medyo revision din yun. Nagkakagulo dyan ngayon kasi halimbawa, walang term of office yung barangay. Pag naglagay ka, that is a revision. Yung term of office, may batas silang ginawa ngayon. Yung term of office ng barangay magiging 4 years. Opo. Ako nagtataka ako doon kasi bakit 4 years at 3 years lahat? Yung mga mayor, governor, congressman, puro 3 years. Yung senador, 3 years, 6 years. So in other words, pwede mo ipagsabay, i-synchronize yung eleksyon.
ginawa mo 4 years yung barangay. Hindi mo naman synchronize kahit saan yan. Tsaka isa pa, pwedeng palitan ng batas yan next year, no? So sa akin, dapat ayusin na yan sa saligang batas, isa permanente na yan. Yun, revision din yun. Yung amendments, yung mga, halimbawa, dahil ang saligang batas natin, nung unang iniisip yan, ang kanilang plano talaga, gawin unicameral legislature. No? So madaling sa isa lang kamara. Ang nangyari sa dulo, nagbago isip nila, ginawang bicameral. So yun, ginawa nila, linagay nila sa Constitution bicameral. Kaso, lahat ng mga provision ng Constitution na may kinalaman halimbawa sa tax, sa pagpili ng members ng JBC, sa maraming bagay na pag sinasabi ng ang kailangan na boto, sinasabi kailangan majority of Congress. Yung Congress sinasabi nila nung una unicameral, bicameral na tayo ngayon. Kaya bawat issue na nadidesisyon alinsunod sa Constitution, nadadala sa Korte Suprema kasi laging may reklamo na, mali yung pagboboto dyan kasi dapat 2/3 or 1/3 ng lahat or gano'n. Dahil ang mga assumption, yung mga pinagbasihan ng mga ibang mga clauses na sa Constitution, unicameral talaga. So, kumbaga, grammatical error lang yun. Dapat maraming papalitan dyan eh. So, tingin ko palitan lahat yan. Amendment lang yun. Ganun. Opo. Okay, may iba po ako. Kong, ano po ang inyong reaksyon dito po sa hamon ni Vice President Sara Duterte na maglabas na tayo ng mga travel records, pati ng mga kongresista? Kasi binibira siya sa kanyang mga foreign travels. Go ahead po. Hindi. Sa amin, madali lang yan eh. Kasi wala namang sikreto dyan. Punta lang kayo sa Secretariat ng House of Representatives. Mga congressman, tuwing aalis yan, kahit nababakasyon ka lang sa Hong Kong ng 2 araw, hihingi ka ng authority sa House Secretary General. Lahat kami. Hindi pwedeng umalis ng Pilipinas, hindi kami palalabas ng airport pag wala kaming authority mula sa House Secretary General. Kaya kung kahit sino gusto nila makita yung mga biyahe ng aming mga kongresista, tignan na lang doon, nandun, kompleto yung record na yun. Personal at public travel, nandun lahat. No? So hindi ko alam anong naging problema doon. Kung gusto nila makita, punta na lang sila doon. Diba? Okay. Ito bang naiisip ninyong panahon na para ayusin ang Chacha? Bunsod ba ito ng mga ambiguities dito po sa impeachment trial ni VP Sara? May kanya-kanyang mga interpretasyon. Ngayon nga't naglabas na ng desisyon ng Korte Suprema? Medyo ganun na ang nangyari dyan. Kasi itong lahat ng nakikita natin mga problema dito sa impeachment na ito, nagmula doon sa salitang forthwith di ba? Opo. Forthwith English sa diksyonaryo, tignan mo immediately. No? Ang problema natin, hindi sinabi ko ilang araw. Yung immediately by 7 days, 1 month, 2 weeks, ganyan. So ang nangyari ngayon, wala. Na umikot-ikot na yung mga interpretasyon dyan. Hanggang sa isipin mo, nandito na tayo sa Agosto. Naumpisa lang yung pagsusuri niyan nung pagbukas na ng Kongreso. So parang ang tagal ng panahon na dumaan, hindi siguro yan ang ibig sabihin ng forthwith, no? Kaya lang, hindi mo rin masisisi yung mga nag-i-interpret ng forthwith. Iba-iba ng mga nakikita nila problema pa rin. Kaya para maliwanagan na yan, tingin ko palitan yan sa Constitution. Lagay natin yung specific na lang na araw, 3 araw, 5 araw, 1 linggo, kung ano man yan. Maraming ganun pati yung mga ilang bang petition ang dapat ipasok for impeachment. Ganyan. Kailangan yung unang-una ilabas mo or ano ba yan? Ngayon, nagkaroon na ng maraming jurisprudence sa Supreme Court na tungkol sa bagay na to. Pero alam mo, pabago-bago pa rin, hindi pa rin nila maintindihan kasi yung iba, ang tingin nila, ang ibig sabihin nung Constitution doon is minsan lamang. No? Yung iba naman, minsan lamang na pagkakataon. So, one, literally, one, or once, di ba? Sa isang panahon. Dapat ilinawin talaga lahat yan. Kasi kung hindi, lagi na lang tayo balik ng balik sa Supreme Court. Nauubos yung oras nila kaka-interpret ng mga problema sa mga nasulat sa saligang batas. Na pwede naman ilagay sa tama yan. Madali lang yan dahil
matagal nang pinag-aralan ng ating mga kababayan ito at saka mga ating mga mambabatas eh. Tingin ko pag nag-con-con tayo na gagawin yan, masosolve yan mabilis. Yung mga mas komplikadong issue, baka mas matagal. Pero sa tingin ko, lagyan mo na, mga 1 taon siguro, marami nang masosolve dyan. Marami nang mababago. Okay. Maraming salamat, Representative Ronnie Puno, House Deputy Speaker and Antipolo 1st District Representative. Good morning po. Thank you so much. Maraming salamat, Aljo. Thank you. Good morning. Thank you. Si Aljo